Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right on time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! So, asan ba tayo kanina? Dito sa pananakot, ano ba ang sinasabi naman ng iba patungkol dyan sa pananakot na pati yung mga ayaw magpabakuna dahil nababahala sa kanilang kalusugan? Isip mo, gagawa ka na naman ng pambubuisit sa taong bayan? Paano kung sundin ka ng mga luko-luko? Alam niyo naman, dami luko-luko ngayon. Walang ginawa kundi mag-lollipop Di ba? Yun lang ang alam nila Dahil walang mapatunayan Kung hindi sila magsisip-sip, walang accomplishment, di ba? Sabi ni ni Secretary Menardo Guevara ng Department of Justice, wala anyang batas na mapupuwersa mo ang sino man na magpabakuna. Yan ang sabi, mga kaibigan sabi yan ng ni Pangulong Digong nyo di ba? Sabi niya, gumagamit lang niya ng ng strong words, ng matigas na pananalita, para ipakita ang kahalagahan na ang tao ay mabakunahan para natin ma-achieve yung pong herd immunity. Department of Justice Secretary nyo yan di ba? Mga kaibigan. Kaya mas naniniwala tayo dito at dun sa ibang mga legal luminaries. Yan ang sabi ni they are hard-headed. Sabi ni Duterte, di ba? Matitigas daw ang ulo. Don't get me wrong, there is a crisis being faced in this country. Kaya nga kayo, nabubuko na wala kayong kakayahan. Itong si Presidente Digong nyo, tsaka yung mga tao niya, wala kayong kakayahan. Bakit? Ang pananakot lang ba ang pwedeng paraan para mapabakunahan mo tao? Hindi, mga kaibigan. Ginawa ba yan sa ibang bansa? Nagawa nila ang pagbabakuna dahil meron silang sapat na bakuna. Meron silang choice makapamili ng bakuna. Dito, wala pa yung bakuna, tinatakot ka na. Nasaan yung bakuna? Ilan ang bakuna nyo? Kung yan magdagsaan, meron ba kayo? Ilalabas. Isipin mo, kukulong mo yan. Kung marami yan, paano mo ikukulong? Hindi talaga yun ang gusto mo mangyari. Gusto mo lang magsiga-sigaan. Di ba? Gusto mo lang manakot. Bakit? Subukan nyo, ulihin nyo lahat yan. Yung walang sakit dyan, magkakasakit Mahahawahan din Bakit? Isipin mo, magsasama-sama kayo sa kulungan, mga kaibigan. Di ba? Laking, hindi tugma sa katotohanan. Malayo sa realidad ng mga sinasabi nito si Digong nyo. Iwan ko kung ano nainom nito. Mga kaibigan, sabi ni Guevara, I believe the President merely used strong words. Paniwala raw niya, gumagamit lamang ng strong,
strong words para kanyang masabi yung pangangailangan na makapagpabakuna upang marating natin yung herd immunity. As a lawyer, sabi ni Guevara, bilang abogado, he knows, alam niya, that not getting vaccinated is a legal choice. Di ba, mga kaibigan? There is no law as yet that compels vaccination against COVID-19, much less criminalizes it. Wala niyang batas na pwede mong pilitin ang sino man na magpabakuna laban sa COVID-19, at wala rin batas na nagsasabing criminal, yung isa ka nang nakagawa ka na ng krimen kung ikaw ay hindi nagpabakuna. Wala nun. Yung pagtanggihan niya, ang sabi niya, getting vaccinated is not mandatory. Hindi niya sapilitan ang pagpapabakuna. But complying with health protocols is mandatory. Kung hindi, yung pagsunod sa mga protocol. Katulad ng sinasabi natin kanina, ayon na rin mismo sa bunganga ni Digong nyo, policy ang binabanggit niya. Yung policy lang yan . Pero ang pagpapatupad ng policy at paggawa niyan, kinakailangan alinsunod dyan sa sinasabi ng batas. Hindi ka pwede ka bang gumawa ng policy na labag sa batas? Hindi alinsunod sa batas? Hindi. Ako hindi ako abogado pero ito simpleng argumento. Ang anumang polisiya, ang paggawa ng anumang polisiya at pagpapatupad niyan, kinakailangan niyan alinsunod sa batas. Hindi ba? Sabihin niyo sa akin kung mali. Hindi pwede policy mo lang policy tapos lalabagin yung batas. Ano pa kwenta ng batas? Di tanggalin mo yung batas, puro policy na lang ang ipatupad mo. Di ba? Kung hindi mo rin lang ayon ang pagpapatupad ng polisiya sa sinasabi ng batas. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ayan, alam nyo, sa anuman larangan, kahit anong larangan, maparelihiyon yan, lalo na sa sukatan ng pagkatao, mga kaibigan, sa pagpapalaki mo ng mga anak mo, isang bagay lang ang pundasyon ng lahat ng ituturo mo. Di ba? Ano yung pundasyon na yun? Yung pundasyon na lagi mong isasaksak sa isipan ng tao, ano man larangan nito, maparelihiyon, mapapamilya, lahat ng larangan na matinong larangan. Maliban na sa mga larangan ng mga gangster, yan, kamukha ng pangkat ng mga kaalyado ni Digong nyo, di ba? Yan, larangan ng mga demonyo yan . Pero sa matinong larangan ng kahit ano, kasama relihiyon ang lagi mo lang pundasyon sa pagtuturo, pati sa anak mo, ano yun? Ang sasabihin mo lang ay, pag mamimili ka
magdidesisyon ka, magpapasya ka. Ito'y para na rin sa mga butante. Ha? Sa mga butante, ito yung pinaka-basic na dapat ninyong isaksak sa ulo nyo, hindi yung natatangay kayo ng kung ano-ano mga sinasabi sa social media, nakakalimutan nyo na yung pundasyon. Anong pundasyon yan? Simple lang. Mamimili ka lang sa dalawa. Sa bawat desisyon at gagawin mo. Sa pagpapasya mo, sa gagawin mong hakbang, dalawa lang ang pagpipilian mo. Ano yun? Yung masama at yung mabuti. Yung tama at yung mali. Di ba? Yung tama, yun ang mabuti. Yung mali, yun ang masama. Pagka nagpasya ka ng mali, gago ka. Di ba? Mga kaibigan, pag pinili mo ang mali, gago ka. Pag pinili mo yung mali, pinili mo yung masama. Simple lang, di ba? Yun yung foundation. Yun ang maging dapat na pundasyon ng pag-iisip ng bawat botante. Kung ano yung pundasyon sa pagpapalaki ninyo ng anak nyo, ano yung pundasyon pag nagre-relihiyong ka. Hindi ba? Ano ba ang pundasyon sa tamang relihiyon? Na nagtuturo ng tama. Hindi ba ang pundasyon yan piliin mo yung tama. Di ba? Di ba? Ang sabi sa Biblia kapareho yan nung sinasabi, ito mamamatay ka rito. Pag kinain mo to. Di ba? Lahat yan kainin mo. Huwag mo yung kakanin yung isa. Isa lang yun, Huwag mong kakanin yun. Mamamatay ka. Ano sabi? Piliin mo ang buhay. Mga kaibigan. Huwag mong piliin yung kamatayan. Sinuway ng tao yun Di ba? Mga kaibigan. Kaya, yun ang pundasyon Mamimili ka lang Ano ba pipiliin ko? Ano bang dapat ko maging desisyon? Di ba? Piliin mo yung tama. Yung mabuti ang gawin mo, ang pasyahan mo. Huwag ka magpasya ng mali. Kasi, yung tama talaga yan. Kahit pagbali-baliktarin mo ang mundo. Mga kaibigan, hindi pwedeng maging tama yung mali. Hindi rin pwedeng maging mali yung tama. Pero nangyayari yan Di ba? Sasabihin sa'yo. Ang daming pumipili niyan pero yung consequence ng ginawa mo, darating yung pagkakataon. Yun yung sinasabi nating, hindi pa naiimbento ang pagsisisi sa una. Di ba? Ang kasabihan, ang pagsisisi laging nasa huli. Totoo yun meron bang nagsisi sa una bago niya ginawa yung mali? Wala. Hindi maiimbento yun. Di ba? Kaya, pasyahan mo. Huwag kayong maratel. Ito na yung direksyon. May mga naninindigang tao. Aaksayahin niyo pa ba yan? Paano kung dumating ang sandali, wala nang maninindigan? Paano yan? Di ba? Yan ang gusto nila Dumating yung oras na yun Akala nila darating sa panahon nila yun. Yung wala nang makapaninindigan. Marami. Mga kaibigan, kamukha nila Carpio, ni Vice President Leni Robredo. Naninindigan, hindi ba? Tumataya para sa taong bayan, para sa bansa. Nandiyan si Carpio, nandiyan si Trillanes. Meron pang mga iba. Si yung Marcy Chodoro. Di ba? Si Binay. Nakita ninyo kahit ganyan. Nakikita nila, hindi na nila maatim ang kamalian. Kaya, tayo yung magsama-sama sa mabuti.
Di ba? Manindigan din kayo. Huwag niyong iasa ang paninindigan sa ilang tao. Dahil mawawalan sila ng lakas ng loob na makapanindigan kapag nakita nila na wala nang marunong manindigan at marunong tumingin ng tama at mali. Dito ito lang kailangan bagay, may sinasabi si Nancy Binay, mukhang inaanyayahan sila sa Liberal Party. Ang sabi, meron daw munang sugat na dapat gumaling o pagalingin. Kalimutan nyo na yan. Ito masasabi natin, binanggit na natin yung isang araw to, nung na-convict, di ba, ng korte si Senator Trillanes. Nitong hukuman dahil sa kasong libelo ni Junjun Binay, dating mayor. Kalimutan nyo yan kasi leader kayo Di ba? Ang pamilya ninyo ay nasa politika. Paano kung ang lalabas niyan, bengatibo kayo? Libel lang yan, wala namang kwentang kaso yan Dapat nga yan, urong nyo na Yan pa magsilbing paraan para magkaisang taong bayan. Kailangan ng leader ng mamamayang Pilipino. Paano kung si Vice President Robredo na lang ang maninindigan, si Carpio, si Trillanes, sino pa? Total, ang pinag-aawayan nyo, kung talagang ang inyong intensyon ay para sa kapakanan ng bansa, ng mamamayan, libel lang yan, kalimutan nyo na yan. Di ba? Wala yan. Walang kwentang kaso yan. Mga kaibigan, magsimula tayo ng panibago. Kayo namang mga nagsoso-social media, kalimutan nyo na rin yung mga kababuyan ng mga iba na ginagayan, tutumbasan ninyo, kaya papantayan nyo. Huwag nyo nang gawin yun. Kasi darating ang araw, kung ano yung ginagawa lang ngayon, gagawin nyo rin. Gusto nyo ba yun? Hindi tama yun, di ba? Alam nyong mali yun tapos pagka kayo gagawa ng mali, pwede. Yun nga yung sinasabi natin sa mga sa mga Duterte-taning di ba? Sigurado yung ginagawa nila, ayaw nilang mangyari sa kanila yan. Pero darating ang oras, pagbabayarin yan. Babayaran nila lahat yan. Walang walang utang na hindi mo pagbabayaran. Mga kaibigan, yan ang tandaan ninyo. Mag-concentrate kayo. Wala nang pwedeng isabak sa eleksyon na ito. Sabi ko nga sa inyo, lahat yan, latak lang yan. Ituring ninyo na sa kapakanan ng China yan, hindi yan tatakbo para sa kapakanan ng Pilipinas. Sa kapakanan ng China, tatakbo yan sila Pacquiao. At kung sino-sino pa, nakaalyado, alam nating naging kaalyado nito. Maliban nang sila ay makikipagkaisa kay Vice President Leni Robredo, siya lang ang unifying factor. Diyan lang mapupunta ang merong konsensya, ang may matinupang natitirang malasakit sa bansa at sa mamamayan. Kanino ka sasama? Kila Pacquiao? Hindi para tayo nag-suicide na. Dire-diretso. Mga kaibigan. Huwag kayo, nationalist people. Ano sabi si Soto? Papatawa ka ba? Kailan nanalo presidenting tumakbo sa ilalim ng MPC? Meron na ba? Kung tutuusin mo walang ipinagkaiba sa prostitute yung MPC. Dahil yan National People's Coalition, kung sino nakaupo, doon yan sumasabsab. Puro trapo yan puro mukhang pera yun nandyan Yung partido dyan, kunyari lang yun. Yung pera ni Danding Coangco at ngayon ni Ramon Ang gusto dyan ng mga politiko, kaya sila nandyan. Mga kaibigan, kasi yan na may pera.
Pero naipanalo, sino? Sino panalo nyo? Oh, akala mo sino magagaling eh. Di ba? Eh si Chis Escudero nun eh, di ba? Tatakbo sana ng presidente, di ba? Oh. Dinaloko na, di ba? Mga kaibigan, wala. Grace po, nakita nyo, dyan tumakbo. Ano, nanalo ba? Sa pondo, nanalo siya. Di ba? Sa eleksyon, talo siya. Oh. Ito, yung Vaccine Express pala tawag dito, no? Yung inilunsad ng Office of the Vice President na sa pakikipagtulungan ng City Government of Manila. Sabi ko nga sa inyo kanina, nung isang beses, naglabas ng saloobin niya si Vice President Robredo, nabasa ko na ang nagiging balakid sa ginagawang pagsisikap ng kanyang opisina, walang nakikipagtulungan ng mga local government officials. Subukan mo maging presidente si BP Robredo. Mula karsada, didilaan. Hanggang sa paa ni Vice President Robredo. Kaya huwag nyo nang pansin, natural na ito sa eleksyon. Mga kaibigan, ikondisyon na ninyo ang sarili ninyo. Wala nang ibang lulutang na kandidato. Yan man nakikita ninyo, yan na yun. Wala nang ibang kandidatong lulutang na mas matino pa kay Vice President Robredo o maipapantay nyo sa kanyang mabuting track record. Wala Kung meron sana wala na. So, anong gagawin nyo? Dapat kondisyon na ang isip ninyo na si Robredo ang presidente nyo. Diba? At yun, mahihimok mo yung ibang tao. Kesa ubusin natin ang panahon sa pakikipagsiraan. Trabaho na nila yung manira Lalo ngayon, mga kaibigan, kita ninyo yung ambassador ng United Kingdom nung umalis dito, di ba? Kanino nag-courtesy call para magpaalam? Kay Vice President Robredo. Dapat marunong kayong bumasa. Huwag kayong makikinig sa analysis ni Soto. Kung diyan kayo maniniwala, mga kaibigan, langit na itong Pilipinas. Di ba? Sa mga pinagsasabi niyang, sipin mo, ultimong face shield, nabubutata ka, nagyayabang ka, di ba? Pinayaganaan niya tayo, tanggalin ang face mask. Ano nangyari? Mga kaibigan, ngayon iba na sinasabi niya, ngayon ko napagtatanto na kaya pala masama pamamalakad, ng IATF. Hindi niya pa mabanggit Hindi naman IATF ang kausap mo Ni sinabi sa yung, wala nang face shield. Di ba? Ikaw pa nga nagsasabi, kausap mo si Digong nyo Di ba? Ba't ngayon ang sinisisi mo, IATF lang? Hanggang ba sa kahuli-huli ang sandali? Hindi mo madiretso? Bakit? Nagsisip-sip ka pa rin? May masabi ka lang? Hindi mo alam kung ano tapis mo, mabuti pa sa iyo yung parang talangka, di ba? Hindi mo alam kung babae o lalaki. Walang paninindigan Ang paninindigan niya kung saan makikinabang siya. Puro personal na interest. Sabi ni Nancy Binay, vaccine supply is the biggest problem. Di ba ito yung lagi natin sinasabi, nasa ng bakuna. Di ba? Puro kayo pananakot, magpabakuna. Nasan nga? Gusto nyo pumila kung pumila lahat yan, magsabay-sabayan. Saan kayo kukuha ng bakuna? Wala kayong bakuna. Hindi naman supisyente bakuna nyo. Yan barangay, walang ginagawa yan Ba't di kayo magsimula ng bakuna sa barangay? Kung saan-saan kayo nagdadala ng bakunahan. Di ba? Di ba yun ang mass base, yung barangay? Yan ang pinaka-effective Mga kaibigan, kung talagang gugustuhin mo, kumbaga
Yan yung mga kolektor ng weteng eh. Nakikita nyo yung nagpapataya sa weteng? Oh. Yun ang effective, di ba? Kasi nakakarating yung kahit saan. Barangay, siyempre, ang problema kasi natin dito, ubod na ng lalaki yung mga barangay. Yung barangay, wala namang kakayahan na, na alagaan yung nasasakop niya, lalaki ng barangay. Di ba? Oh, mga kaibigan. Yan ang isa nating problema. Sabi nga ni Nancy Binay, vaccine supply is the biggest problem. May problema tayo sa supply. It's not as if ayaw ng mga kababayan nating magpabakuna. Oh. Madaling araw pa lang, pumipila na sila dun sa vaccination centers para di sila abutan ng cut-off. So, at this point, I think vaccine hesitancy is not the problem. Vaccine supply is the biggest problem. So, we need to arrest that. O yun ang arrestuhin nyo nga naman, yung problema. Hindi yung tao. Di ba? Oh. But for me, yung urgent need right now is to have more supply of the vaccine. Ito yung sinasabi natin eh. Kailangan pa manggaling sa kanila. Yung mga pinagsasabi ni Yorme, karamihan ang galing sa atin. O ito isa. Meron ako nabasa na sabi raw ni Yorme, gusto niya maging, kung ano yung nabasa ko. Gusto niya mangyari sa Maynila, bago na naman ito. Natatandaan niyo ba nung bagong upo siya? Bago pa sila maupo, malimit kong binabanggit sa programa natin, sa Maynila, kung nanalo sana si Mayor Lim, ay dapat i-restore yung dating mga lugar na maganda sa Maynila, na namimiss ng mga kababayan natin, lalo na yung mga naninirahan sa ibang bansa. Kasi pag pumunta sila rito, umuwi sila rito, iba na nakikita nila. Hindi na nila matandaan, wala na silang mabakas na nakaraan. Hindi ba? Hindi katulad niyan, kung i-restore mo, maliit lang yung, yung iskolta. Ay, narinig tayo eh. Ginaya eh. Hindi nga binibigay credit sa atin eh. Pero dito nila narinig yun sa programa natin. Ang daming tumawag sa akin. Alam nila eh, na epektibo eh. Ang daming nagsipagtawagang mga nasa abroad, nagbigay ng comment, nag-message sa atin, dinagsa tayo. Ang gandaan niya ng inano niya. Pagka, tapos ginaya ni Isko. Ito niya gusto kong mangyari sa iskolta. Ba? Kasi di ba, may sinabi ako nung kay Marilyn, kung mananalo ho kayo, ibalik nyo dito sa Roas Boulevard, sakop ng Maynila. Yung motor ko, alam niyo yung motor ko, may sakaya mura lang yun eh. 2 palapag yun eh, parang bus. Yung ibabaw, wala ngang bubong yun. Ngayon, lagyan mo yung bubong. Walang ginawa yun kundi umikot sa Roas Boulevard mula sa Baclaran hanggang Luneta, tapos pabalik. Mabagal ang takbo nun. At napakamura. Yung mga tao nun, yun ang isa sa libangan, di ba? Mamasyal. Sa gabi. O, doon nakasakay. Ang ganda ng Manila Bay nung araw. Tapos sa kabila, yung mga nightclub, makikita mo eh. O, sabi ko, ibalik nyo yun. Hindi alam ni Mayor Lim kasi hindi naman Maynila yun. Sa bandang Paranaque yun, no? Bihira umikot yun. O, mga bihira siguro, hindi siguro niya nakikita nung araw. O, sabi niya, maganda yan. Ibalik natin. Sabi nga ni Mayor Lim. Pati sa ibang lugar. Gusto pa, pati ibang lugar lagyan. Siyempre, natawa na lang tayo. Pero, asa na yung iskolta? Matatapos na term nyo. Diba? Nasa na yung iskolta? Alam nyo, nung banggitin ko yan, ang daming gumawa ng documentary sa mga ginaya tayo, nag-interview sa iskolta,
Nakuha nila yung idea dito sa programa natin. Pero wala eh. Nahanap ko yung sinasabing pangarap pinangako ni Mayor Isko na ibabalik niya yung eskolta, yung dating itsura ng eskolta. Wala eh. Di naman niya inabot yung tunay na eskolta eh. At least tayo umabot pa, mga kaibigan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno. Mga kaibigan, wala na po tayong oras. Pasensya na, hindi tayo makababati ngayong gabi. Bukas na po tayo babawi. Tsaka malapit na rin tayo magdalawang oras eh. Mabuhay ng Ito po si Percy Lapid. Babalik po tayo bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. walang nang At sa ating pong live stream, mapapanood tayo alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Sekwatari Panelo. ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang